So, Professor Tayaw, what makes a national candidate like senators in current times make it? Sa panahon po ngayon, wala pang gumagamit halimbawa ng celebrity endorsements. Mayroong mga may pamaskong bati sa TV, ang iba naman wala, malalaking billboards. Ano po ba ang sikreto? Actually, hindi mo na kailangan ng celebrity endorsement kasi karamihan sa kanila, lalong-lalo na yung mga talagang namamayagpag sa top choices natin ay mga celebrities na. No? So, yun ang rason kung bakit din kailangan ng pamamaraan ng mga traditional names natin na nakilala sa Senado na i-consider yung estilo, no, at mga options na available sa ibang political leaders natin that have been quite familiar with the traditional means. So that means yung hanggang grassroots ang approach at pakikipagkampanya. Actually, maraming nagsasabi na malaking bagay ang social media. Totoo yun, at lalong-lalo na ngayon na maraming disinformation and everything. So, in other words, both a good mix of positive, if not more of negative campaigning has been the order of the day. No? So, nito recently, napansin natin, napakaraming, kumbaga, nag-increase, no? Unprecedented ang issue ng negative campaigning, lalong-lalo na kung ang atake ay hindi lang sa particular na kandidato kung hindi sa mga slate, because at the end of the day alam naman natin na ang midterm election is also a validation election of the administration. So basically yan ang mga pamantayan, at pero tama ding isipin na hindi pa, kumbaga, umpisa pa lang din itong election na ito, itong survey na ito. At Right. medyo nalilito lang ako kasi sa report January 17, 18 ba, yung tinitignan kong resulta January 13, 15. So I don't know what's the difference, no, as far as the SWS report is concerned. Perhaps we should be able to check. Right, right. Okay, are you personally concerned? Sabi nga po ninyo, parami ng parami ang mga tumatakbo na sikat na to begin with, mga celebrities na pumapasok po sa pangangampanya. Kayo po ba'y nag-aalala? Alam mo, magandang tanong yan at kahit na hindi ko sagutin, alam ng taong bayan ng sagot dyan. Kasi ang laking diferensya kung ikukumpara natin ang Senado ngayon, lalo na yung klase ng balitaktakan at usapan, no? Diskusyon sa Senado, kumpara ng mga nakararaang 10 hanggang 15 taon na nakaraan, kaya alam naman natin, no, na malalimang usapin ng ang nangyayari sa Senado, kaya hindi dapat sana, no, ang pagtitingnan natin yung popularity. Sana maintindihan ng mga botante na ang paggugobyerno po hindi show business. Kaya sana pag-isipan ninyong mabuti na hindi ko sinasabing wala silang kakayahan, kung hindi, ang sinasabi ko maraming tumatakbo na kumbaga in terms of qualifications ay mas meron sila na sana makita ng mga botante natin. Ayun. Ilang sikat po ng mga re-electionist ang dati pasok pero ngayon po ilaglag na mula sa Magic 12 sa SWS. Ano po ang dahilan kaya nito? Yun na nga, katulad ng naturan mo na yun na nga, yung celebrity factor is a very significant factor, no? Malaking bagay din siguro, Corina, na in the past congresses, no, yung mga naunang mga komposisyon ng Senado, nakita natin na ang voting behavior kasi parang fashion yan, nagbabago ng tema sa mga botante. May mga panahon na ang binoboto yung talagang kumbaga mga profesional, mga abogado, mga ekonomista, mga negosyante, Pero kapag wala silang nakikitang magandang performance, ang nangyayari, nagko-consider sila ng ibang background. At nakita natin ito noong 1995 at 1998 nung biglang tumaas ang acceptability ng mga artista. At yun ay bumabalik ngayon, At sa tingin ko yun ang rason kung bakit
mas nagiging choice sila ng mga tao kasi siguro tinitignan nila ng mga nakaraang Senado hindi naging masyadong maganda yung resulta. Plus, of course, not to mention, very significantly as we've mentioned earlier, ito na ngang pagpasok ng social media. So, mas masigabot dapat ang kampanya na gagawin ng mga ibang tumatakbo nang sa ganon, hindi masapawan yung kanilang kwalifikasyon ng popularidad. Tama po ba na ang rank 10 to 12 ang totoong magbabakbakan? Ano po yung rango na masasabi nating delikado pa? Mula 10 hanggang 15. Pwede pang makapasok ng 12, yung number 15 at this point. Hindi natin masabi, Corina, to be honest, no, because we've seen that in 2013. And if I remember it right, many of the exit polls suggested that Senator Grace Poe will be landing between 8 and 12. No, but isang survey firm lang yung nagsabi na magna-number 1, no, si Senator Grace Poe at that time. It's not just in the methodology, it's also in the variability, yung changing choices, so to speak. Up to the last minute nagbabago ang pinipili ng mga botante. So marami pang pagbabago na makikita natin. Pero traditionally, katulad ng tanong mo, hindi lang doon sa 10 to 12. In fact, ang medyo delikado talagang magbabago pa sigurado is yung ranks 8 to 12. Yan ang talagang siguradong mas significant ang changes na mangyayari. So masyado pa pong maaga para maging kampante o mawala ng pag-asa. Yes, masyado pang maaga. Tsaka dapat makita, talagang himayin dapat sana ng mga botante natin ang mga background ng ating mga kandidato. Lalong-lalo na, no, hinaharap natin yung issue ng pangingialam ng foreign powers. Actually, tinanong ako niya, bakit daw masyado tayong, masyadong malakas ang, reaction natin kapag China ang pinag-uusapan. Bakit daw hindi natin sinisita yung matagal na nating dependent sa US? Simple lang ang sagot ko eh. Alam mo, at a given instance where hindi pa sa pagkakataong ito na hindi pa natin kayang tanggalin pareho yung foreign influence na yan, ang tendency, mas paboran natin yung kalaban na kilala natin kaysa yung kalaban na hindi natin kilala. No? Okay. At sa madalit sabi, the evil that we know than the evil that we don't know. Right. So yun ang usapin. So tingnan nating mabuti kung sino yung mga yan. Nang sa ganon, mas tama yung mapipili natin. Maraming salamat, Professor Edmond Tayao, President and CEO of Political Economic Elemental Researchers and Strategist of Peers. Thank you.